Welcome in this channel. This reading is for Taurus, energy of Taurus. So just sign at this time. Taurus. You're not fulfilled, you're not happy, you're not satisfied in life right now. Para bang namumuhay ka ng hindi ka contented, hindi fulfilled, or feeling mo hindi ka namumuhay ng wini-wish mong buhay. Mayroon kang gustong buhay na alam mo maging masaya ka, na it's your wish na buhay na you will feel fulfilled, or yung tinatawag na wish fulfillment ba, na pag yun ang maging buhay mo, wish fulfilled or fulfilled ka talaga. Pero hindi ganun ang buhay mo ngayon. Para bang may kulang, or pwedeng because of a broken family, or galing ka sa broken family, or na broken family ka, o nasira yung pamilya mo, pwede din ganon, or else naghiwalay kayo ng asawa mo, or else ay magulang mo ang naghiwalay, pwede din ganon. Para sa'yo, hindi mo na-enjoy ang buhay ngayon. Hindi ka ganoon ka-happy. Para bang may kulang. May kulang sa buhay mo. So, yan. More information sa'yo ngayon. Pero actually, nag-recover ka na eh. Nag-recover ka na, o nag-recover ka na sa kalungkutan, no? Nag-recover ka, o maring ngayon pa lang ay nag-recover ka na sa kalungkutan. Ayaw mo nang mag-isip ng negative, yung magpapalungkot sa'yo. Ayaw mo nang isipin yung mga bagay or tao na magpapalungkot lang sa'yo, or yung maging unsatisfied ka, uncontented sa buhay. Ganyan ba? Possible you choose yourself. Meron kasing tao na gusto mo talaga eh. Merong tao na gusto mo. Malungkot ka kasi yun ang inaantay mo na darating sa buhay mo, o yun ang gusto mong makarelasyon, gusto mong mag-offer sa'yo ng offer, pero hindi dumadating. So, nag-recover ka na lang. Pwedeng, lalo kung hiwalay ka ng partner mo, yun ang inaantay mo, or else ay hiwalay ka ng karelasyon mo, or kung sino man na malagang tao sa buhay mo, yun ang inaantay mo, yun na mag-offer sa'yo, na mag-message, or mag-approach, kontakin ka, or darating sa buhay mo. May ganun talaga kasi ng pangyayari sa buhay ng tao, no? Minsan, o kadalasan pa nga eh, kung sino yung gusto mo makasama, yun yung lumalayo sa'yo. Yun ang ayaw sa'yo, or parang pinaghiwalay kayo, ganun. Pero, ang kailangan lang dyan, acceptance. Kasi, maring yung tao na gusto mo ay hindi talaga kayo para sa isa't isa, hindi kayo mag-match. Para bang yung guys, yung magnet. Ito, kita nyo to. Pinapakita ko sa inyo yung magnet, ha. Pinaglalaro ako itong magnet eh. Parang katulad nitong magnet, pagka parehong negative ay hindi siya click, hindi siya ma-unite, no? Hindi siya magsama kahit anong pilit mo talaga maghiwalay at maghiwalay. Pero pag positive and negative, ay mag-ano silang dalawa, mag-stick sa isa't isa. So, gano'n. May mga bagay talaga hindi pwedeng ipilit, no? Kailangan mo lang tanggapin. So, yan. Kung meron mga gumawa ng deceit, wala na tayong magawa doon. At ganyan dito sa mundo, puno ng deceit dito. Buti kung katulad sa akin yung lahat ng tao na
hindi scheming, hindi deceitful, hindi mang-agaw ng sa iba, no? Hindi greedy, ay wala sanang ganon. Ay, nako guys. May mga tao na greedy, no? May mga taong deceitful and scheming talaga. Hindi naman lahat na magpagawa ng witchcraft. Pakulang pa yung tao na karelasyon ng crush nila. Ipakulam nila para pumangit o kaya kung anong bigyan nila ng sakit para maagaw yung karelasyon nun. Basta ganun, may mga ganyang tao na kasi ang mundong to, hindi naman to langit. Dito nga tinapon ng mga fallen angels. Dito ang masasama sa mundong to. Kaya may mga ganun talaga. May mga deceit dito. Kaya nga sasalain ang mga masisave. Sasalain ng Diyos. Kasi hindi talaga lahat ay masisave. Tanggapin na lang ng lahat yun na hindi talaga lahat ay masisave. Eh, mga masisave. Yung mga pinipili ang kung ano yung katwiran. Kung doon sila sa katwiran at yung mga taong lalo yung righteous, yun sigurado talaga masisave. Eh, ganun talaga dito sa mundo. Masakit, no? Lalo kung ginawa ng deceit, kung pinaghiwalay kayo. Pero, walay. Ganyan talaga dito sa mundo. So, more information sa'yo, Taurus. Ano mga darating sa'yo? Baka hindi kayo mag-match ng energy. Parang, ito talaga, magnet. Hindi siya hindi siya magdikit to. Parang ganun ba? Parang magnet na parang negative. O parang positive. Parang positive. Pag positive, hindi din magdidikit. Hindi ma-unite. Pero pag negative and positive, ma-unite. Didikit. May kasabihan nga na opposite attracts. Di ba? Yan. Ito ang darating sa'yo. Clouded ang judgment nito. Ang tao man to na darating sa'yo, clouded ang judgment niya. Pero kung ikaw to, maging clouded ang judgment mo. More clarification with the judgment here. Ito yung tao na still nag-hold. More clarification with this Eight of Swords. Let's see kung ikaw to ha. Ikaw to. Maging clouded daw ang judgment mo. May mga darating sa'yo. Maging clouded ang judgment mo. Meron kang, yung magka-clouded sa judgment mo, yung meron kang person na, alam mo yung maging covetous ka. You will keep that person na hindi mo siya bibitawan. Pero hindi yan ang yung yun yung talaga yung thoughts mo. Merong nagpapa-clouded, merong deceit yan. Merong namamanipulate sa judgment mo na gano'n ang isipin mo. Pwedeng may gagawa sa'yo ng orasyon, spell, para i-keep mo siya, para mag-hold on ka. Pwedeng gano'n. Lalo na martis yan. You know? Yun ang magka-clouded sa judgment mo na hindi mo siya bibitawan. Para bang maging greedy ka sa kanya o parang mag-hold on ka na i-keep mo siya. Ayaw mo siya i-let go. Yun ang magka-clouded sa judgment mo. So this is deceit. Be aware sa thought mo mamaya, sa isipan mo mamaya. Kung sino yung tao na yan na magpa-clouded ng judgment mo, kung sino yung tao na gustong-gusto mo kasi martis ngayon, nakagagawan ka ng love spell o kung ano man na witchcraft. Guys, hindi ako na konsente, hindi ako na tolerate ng witchcraft ha. Yan ay
hindi po iyan sa Diyos. Di bali ito ay hindi naman ako sa spirit nagpapagabay. Alam naman ng Diyos yan. Sa kanila talaga humingi ng gabay. Bahala na kayo kung ano yung pan-judge nyo dito kasi tarot reading is divination nga naman. Pero yun lang, sa Diyos lang ako magpapagabay. Hindi sa kung sino-sino mga espiritu. Basta alam naman ng Diyos yan. Ayan. Ang witchcraft, ang ganito, hindi to witchcraft ha, yung tarot reading ha. Yung iba kasi, ang tingin nila dito sa tarot reading ay witchcraft. Hindi po ito witchcraft. Malayo po ito sa witchcraft. Hindi po ito witchcraft. Nabibilong lang ito sa divination, pero hindi po ito witchcraft, yung tarot reading. Ang witchcraft, yan talaga yung, ano talaga yan guys, yun yung, may mga orasyon, may mga ganyan, may mga ritual na ginagawa, yan ang mga witchcraft. Ayan. May mga ritual, may mga orasyon na ginagamit, yan ang witchcraft. Ganyan. Pwede nga din orasyon lang, witchcraft na yan eh. Ganon yan siya. For Taurus to, no? Ayan guys, oh. Parang hindi mo siya bibitawan, i-keep mo siya. Pero yan ay deceit yan sa isipan mo, sa judgment mo. Na pinasok sa isip mo, pwedeng orasyon yan. Sabihin ng iba na hindi totoo. Yung mga ganyan, na totoo yan guys. Sa Bible nga, may warning ang God about sa witchcraft eh. Sa mga ganyan, mga orasyon, ritual, mga witchcraft, sorcery, mga ganyan. At sa demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Hindi Diyos ang napapagana dyan. Kahit anong pilit pa ng iba. Hindi Diyos ang napapagana dyan sa mga witchcraft na yan. O sorcery. Yan. Black magic. Hindi yan sa Diyos. And ito naman, sa 8 of Swords in reverse. Ito ang mangyayari sa makakawala ka. Makakawala ka sa restrictions, sa mga kumukontrol at pumipigil sa iyo, sa mga nagre-restrict sa iyo. Makakalaya ka na, magkakaroon ka ng freedom. Kung lately or ngayon ay parang naka-restrict ka o parang wala ka magawa, makakawala ka na dyan. Hindi ka na makukontrol. May magagawa ka na para baguhin ang buhay mo at sitwasyon ng buhay mo. Ayan. Dahil hindi na makapag-risk, hindi na makapang-atake, hindi na maging fearless ang hindi na makapag-umpisa, hindi na maging risk taker, hindi na makapag-risk na gagawa ng deceit o scheme o witchcraft sa'yo ang nang-restrict sa'yo. Kadalasan ito yung mga ganito, ang ginagawa yung mga orasyon din, mga witchcraft, kung kaya nare-restrict at para napiringan yung isip ng tao na papakalawda ng judgment, makakawala ka din dyan. Ayan. When it comes to person ang darating sa'yo, sino ang darating sa'yo? Queen of Cups, si Queen of Cups, yan ang darating sa'yo when it comes to person. Someone na soft-hearted, kind-hearted, maring emotional pagdating to sa'yo, empathetic, para ka bang trophy sa kanya. So, ibig sabihin mahalaga ka dito sa taong to. Emotional siya pagdating sa'yo maring in love din. O emotional o parang naging caring, empathetic pagdating sa'yo, nagki-care, affectionate sa'yo. Malaga ka sa kanya. May halaga ka sa kanya. Malaki halaga mo sa kanya. Pero may third party.
my third party. Or more clarification with this Three of Cups here. Nagkaroon ng third party pala to. There's third party dito. O kaya hindi nagtagumpay. O kaya pwede din na nakarelasyon mo to kaso nagkaroon ng third party. There's third party. O kaya hindi nagtagumpay. Or else gusto ka nito kaso may third party sa side mo, sa side niya. O kaya hindi nagtagumpay. Ang balak niyang makasama ka, ganun ang nangyayari. So emotional, empathetic pagdating sa'yo. Actually, ikaw ang nagka-clouded sa judgment nitong tao na to. Na pagdating sa'yo, nagiging emotional siya pag iniisip ka niya. Pag nagka-clouded ka sa judgment niya. Hindi siya makatulog. Dahil sa naramdaman niya sa yung love, emotion, empathy. Kasi malapit talaga ang loob niya sa'yo. Emotional siya pagdating sa'yo. Siguro parang napapaluha yan, emotional, pag naisip ka niya, gano'n. Bakit kaya gano'n? Gano'n yan. Pagdating sa'yo. May ginawa ka dito sa taong to. Maring minanifest mo. Ginawan mo ng witchcraft. Minanipulate mo yung isip niya, Taurus. No? Taurus, may ginawa ka dito. O baka pinagawan mo to ng ritual, o ginawan mo, o spell, o love spell, minanipulate mo, kaya ganyan yun sa'yo. Ganyan ang lumalabas dito. So may ginagawa, madami kasing gumagawa ng ganyan, pero hindi nga yan sa Diyos. Kaya paalala ko lang, hindi yan sa Diyos talaga. Pero madaming gumagawa niyan. Hindi ibig sabihin na pag madaming gumagawa ay i-consider na lang ng God na i-save. Hindi ganun ang rules ng God. Actually, madami talagang dumadaan sa yung path papunta sa impyerno, guys. Yan yung mga gumagawa ng witchcraft. Number 1 yan. Yung papunta sa impyerno, di ba kahit si Jesus Christ nasabi, a very few lang din talaga. Sabi ni Jesus Christ, a very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Yun na yung mga righteous na tao. Pero, pwede pa naman magbago eh. Kung gusto yun ng tao magbago, italikuran yung paggawa ng mga witchcraft. Kasi witchcraft is manipulation, deceit, control, demonic yan. Hindi yan sa Diyos. Hindi talaga sa Diyos yan. Sa the devil's kingdom yan. Ayun, ang tricks nila, number 1 na tricks nila sa tao. Na, pag ginawa yun ng tao, syempre makukuha nila yung kaluluwa ng tao. Pero, hanggat maaga, mas better na magbago. No? Kaysa sa mahuli ang lahat. Kasi, pinapapatay din pati ng God yung mga gumagawa ng witchcraft. Alam nyo na. At sinabi ng God na itapon sa impyerno. Itapon niya sa impyerno ang kaluluwa ng mga gumagawa ng witchcraft. So, hanggat maaga pang bago kasi kawawa talaga yung kaluluwa pagka nahatulan na doon sa impyerno. Eternal pa naman. Piliin nyo makuha yung gusto nyo dito sa mundo through witchcraft, pero ang kaluluwa nyo naman kawawa sa impyerno. Diba? Pero may choice kayo, buhay nyo yan. So yan, lumalabas dito, baka pinagawa mo, nagbayad ka o ikaw gumawa. Madami nga gumagawa ng mga ganyan ngayon. Hindi na ako kasali dyan. Hindi ako kasali dyan, guys.
Dahil hindi ako gumagawa ng ganyan. So, yan. Ano ang... Kasi ako naniniwala ako na kung ano sinabi ng God, totoo yan. So, yan. Ano ang nais sabihin sa'yo ni Queen of Cups? Let's see. Huwag ka daw tumakas-takas. Tumatakas ka eh. Huwag kang mag-sneak away o parang kung naglalaro ka o parang namin may pagka-deceitful or sneaking or tumatakas-takas. Kasi nagiging guarded siya eh pagka tumakas-takas ka o parang umiiwas-iwas ka. Naging guarded siya. Parang syempre intimidate siya. Syempre matakot yan na mag-approach sa'yo ulit pagka umiwas-iwas ka. Kunwari message ka niya, huwag ka na umiwas or parang maglaro na parang may pag-hide and seek. Wag. Kung gusto mo din talaga siya, may ginagawa ka pang witchcraft yun, no? O siguro love spell, gayuma. May magician dito. Minamanipulate mo yung isipan nyo ng orasyon, spell, witchcraft. Kung gusto mo talaga siya, huwag mo nang paglaruan pa, huwag mo nang yung makipag-hide and seek sa kanya or yung tatakas-takas, iiwas. Be matured. Ginagayuma mo yan eh. Panindigan mo. Hindi porkit tumalaw ang gayuma ay ikaw naman ang para maglaro-laro. Paglaruan mo siya. Huwag ganoon. At yung gayuma na yan, witchcraft yan. Alam niyo naman yung hatol ng gadyan sa kaluluwa na gumagawa ng witchcraft. Kaya mas mainam na magbago hanggat maagap. So, ano pa? Hindi daw siya nag-o-offer sa'yo. Hindi daw siya nag-o-offer sa'yo ng o hindi siya nag-reach out o hindi siya nag-o-offer ng something na stable, na there's growth. O hindi siya yung parang consistent. Kung lalo ka nakapag-communicate sa'yo, nagbe-message minsan, hindi siya naging consistent o hindi siya nag-offer o hindi siya nag-reach out ng tuloy-tuloy o hindi siya nag-reach out kasi naging guarded siya. Kaya huwag ka daw tumakas-takas, umiwas-iwas. Siguro, kinunta ka nito, minessage ka nito, tapos umiwas-iwas ka, tumakas-takas ka. Ganyan kasi tayo, you know. Pag kinunta, parang iwas-iwas, takas-takas, ganun. Because of fear, siguro dahil may manipulation din sa isipan. Ganyan ang maraming tao. Kaya maging guarded talaga yung yung tao. Maging guarded siya. At na-left out in the cold daw siya. No, na, parang na feeling na left out in the cold, nahirapan daw siya. Nagdurusa siya, nahirapan siya sa ganyan. Parang nahirapan lang siya sa ganyang sitwasyon. Kaya parang walang walang growth sa inyong koneksyon. Huwag kang tumakas-takas. Kaya hindi kayo nakapag-umpisa ng relationship na alam niyo nag-grow continuously, consistent yung pag-grow. Parang palagi parang nagdurusa, nahihirapan, or parang yung na left out in the cold, parang ganun ba? Parang toxic yung inyong relationship din at the same time. So yan, o connection nyo pagka ganyan. So yan, ito na lamang for Taurus.